Muli isang mapagpala at magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ito po ang aking unang misa sa simbahang ito, ang San Pascual Bailon Parish, and also the National Shrine of Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion de Salambao. Talaga pong ako'y nagdesisyon na bumalik po dito sa Obando. Bumalik upang magkaroon ng misa pasasalamat sa simbahang ito. Kung kaya't kinontak ko po ang mga pari po dito sa pamamagitan po ng aking classmate na si Father Ephraim, na sinabihan niya ako na i-contact mo si Father Bong Sabangan. Siya ngayon ay naka-assign sa Obando. So, salamat po, Father Bong. Ganon din sa ating butihing Kura Paroko, si Father Proceso Espiritu, ang pagtanggap sa akin sa aking request sa misa pasasalamat na ito dito sa parokya ng San Pascual Bailon, Obando, Bulacan. Mga kapatid kay Kristo, hayaan niyo po akong ibahagi sa inyo ang refleksyon ngayong ika-23 linggo ng ordinaryong panahon. 3 bagay na maari nating alalahanin sa ating paglalakbay pananampalataya. Una po sa lahat, ano po ang petsa po ngayong araw na ito? Ngayon po ay September 8. At sa tradisyon ng simbahan, inaalala natin yung mahalagang at espesyal na tao sa ating pananampalataya. Walang iba kundi ang ating Inang Birheng Maria, ang kapanganakan ng Inang Birheng Maria. Alam niyo po sa ating simbahan, meron lamang pong 3 pagdiriwang ng kapanganakan. Una pong kapanganakan ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, December 25. Pangalawang kapanganakan ay kapanganakan ni San Juan Bautista, June 24. At ang ikatlo na kapanganakan na ating pinagdiriwang sa simbahan ay kapanganakan ng ating Inang Birheng Maria, September 8. Ngunit sa araw na ito ay araw ng linggo. Hindi tayo, although it is a privilege to celebrate the birthday of the Blessed Mother, kinakailangan po sa ating liturhiya na sundin ang liturhiya na panglinggo. Kaya nga po kami ni Father Bong ay nakakulay berde, nakasuotan, kasulya, dahil ito po ay liturhiya para sa linggong ito. Ngunit ganun pa man, ay ang unang punto ng ating pagnilay ngayon sa linggong ito ay yung salitang buhay. Pakiulit nga po, buhay. Parang hindi po kayo nag-almusal. Napakahina po. Ulitin natin. Buhay. Ayan. Dapat buhay kayo. Kasi yung buhay, buhay na buhay. Masigla. At tayong lahat ay pinagkalooban ng buhay. Kaya nga pasalamat kayo sa Diyos na ngayong araw na ito ay buhay ka pa. Dahil may mga ilan sa atin na hindi na gumigising sa mga susunod na araw. Kaya pasalamatan ng Diyos pagising mo. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa biyaya ng buhay. September 8, kapanganakan ng Inang Birhen. Biyaya ng buhay. Biyaya ng buhay na pinagkaloob sa Inang Birhen dahil siya ang pinili ng Diyos. Siya ay inihanda ng Diyos para maging ina ng ating tagapagligtas. Marapat lamang na alalahanin ang kanyang araw ng kapanganakan. Ganun din po sa aking pagbabalik sa Obando, pag-aalala sa akin ng biyaya ng buhay. Nais ko lamang pong iklaro, baka akala niyo po, porket ako po ay pinanganak dito sa Obando, ako po ay hiniling ng aking mga magulang sa debosyon ng pagsasayaw para magkaanak. Ako po ay panganay na anak ng aking mga magulang.
5 po kami magkakapatid. Ngunit ako po ay hindi isinayaw ng aking mama dito sa simbahan na ito. Ang aking nanay po ay nagtapos ng komadrona. Ibig sabihin nagpapanganak, umaalalay sa mga babaeng nanganganak. At ako po ay pinanganak dito lamang po sa may lying in, dito sa Obando, Bulacan. Ngunit matapos ang 6 na buwan, nagdesidido ang aking mga magulang na kami ay lumipat ng tirahan. Dahil alam nyo naman po dito sa Obando, madalas kayo ay binabaha. Kung kaya't sabi ng aking nanay, parang ayoko ng ganitong buhay dito. Binabaha parati. Kung kaya't nagdesidido sila ng aking tatay na umuwi sa San Carlos sa Pangasinan at doon na manirahan. Mga kapatid kay Kristo, mahalaga ang buhay. Ang buhay ay biyaya ng Diyos, pinagkaloob ng Diyos sa atin. Masarap mabuhay, magandang mabuhay. Maganda kung ito ay nakararanas tayo ng mabuting karanasan. Ngunit sa kabilang dako sa ating ebanghelyo, mga kapatid kay Kristo, masarap bang mabuhay ng may kapansanan? Masarap bang mabuhay na mayroong problemang iniisip? Masarap bang mabuhay kung kayo ay nagugutom at may inaalalang marami sa inyong buhay pamilya? Sasabihin niyo po sa akin, hindi po. Hindi po masarap mabuhay kung may mga problema, may mga pasakit sa buhay. Ngunit sinasabi sa atin ng ating Panginoon sa ating mga pagbasa na sa kabila ng problema, sa kabila ng kahirapan sa buhay, ang Diyos ay gumagalaw at kumikilos sa ating buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may hininga, mayroong pag-asa. Ito po yung mensahe sa atin ng ating Panginoon at higit lalo na ang Panginoon ay kumikilos sa ating buhay dahil yung pinangako sa panahon ng mga propeta ay nagkatotoo. It is fulfilled. It was fulfilled in the time of Jesus. And these messianic signs, giving sight to the blind, recovering the sense of hearing of the deaf, and giving speech to the mute. Ito po ay senyal, ito po ay senyas ng pagdating ng manunubos at tagapagligtas. Kung kaya't sa ating buhay, mga kapatid kay Kristo, huwag tayong mangamba kung maraming problemang dumaraan dahil ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Masarap mabuhay, masarap kapag walang problema. Ngunit kapag may problema, sasabihin niyo, Panginoon, Diyos ko, ang hirap mabuhay. Ngunit paalala sa atin ng ating mga pagbasa ngayon na ang Panginoon ay hindi bingi. Ang Panginoon ay kumikilos sa ating buhay. Hindi man nyo man po maramdaman o makita sa ngayon. Pero kung titignan ninyo, babalikan ninyo yung inyong buhay, masasabi ninyo na may mga bakat ng palad at paan ng Panginoon sa inyong mga karanasan sa buhay. May mga maliliit na milagro na nangyayari kung kayo ay bukas para sa Panginoon. Habang may buhay, may pag-asa. Pangalawang punto ng ating pagninilay sa linggong ito, bukod sa biyaya ng buhay, ay yung ating pagiging bukas. Sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, sa kanyang pagpapagaling doon sa taong bingi at pipe, Epata, ibig sabihin ay bukas. Buksan. Alin ang bubuksan? Bubuksan ang kanyang tenga na hindi makarinig.
pagagalingin ang kanyang pananalita na hindi kayang magsalita. Buksan, pagiging bukas. Sa atin, sa buhay natin, may mga kapatid tayong nakararanas ng ganito. Ang tawag sa kanila ay mga persons with disability, PWD, bilang paggalang respeto sa kanila. Ngunit bukod sa pisikal ng pagiging bingi at hindi makapagsalita, meron pong mahalagang aspeto sa ating buhay na nais bigyan pansin ng ating Panginoon. Yun ay yung ating spiritual na pagiging bingi at hindi makapagsalita. Tayo pong mga Katolikong Kristiyano, meron tayong doktrina sa simbahan na tayo ay nagkasala, nagmana ng orihinal na kasalanan kung kaya't kinakailangan tayo ay mabinyagan. At sa binyag, meron din pong rito doon na ngayon ay ginagamit ng optional itong ating ebanghelyo. Efpata. Ibig sabihin noon ay tayo ay binubuksan ang ating pandinig upang tanggapin ang salita ng Diyos, makinig sa pakikipag-ugnayan ng Diyos sa atin, at sa pagiging bukas ng ating pandinig sa pananampalataya, tayo rin binubuksan yung ating bibig upang sabihin, upang ipahayag ang ating pananampalataya at papuri sa ating Panginoon. Ngunit sa kabilang banda, matapos ang binyag, patuloy pa rin tayong nagiging bingi at nagiging pipe sa ating kahinaan, sa ating mga kasalanang nagagawa. Kung kaya't ang tawag sa atin ng Diyos ay buksan ang ating pandinig at ang ating salita na ating may uugnay sa ating pagiging sarado ng puso. Alam niyo po, ang kasalanan ay naguugat sa pagiging makasarili at pagiging sentro ng ating buhay. Dahil hindi natin tinitignan ng Diyos, wala tayong malasakit at pakiramdam sa ating kapwa, kung kaya tayo ay nakatuon sa ating pansariling interes. Kung kaya't humingi tayo ng tulong sa Diyos, grasya na buksan ang ating puso, buksan, tanggalin ang pagiging makasarili, pagiging makasalanan, pagiging mahina. Dahil ang grasya ng Diyos na siyang bumubukas ng ating puso, sa pamamagitan ng pagbubukas ng Diyos, maririnig natin ang tinig ng Diyos, tinig ng pagmamahal, tinig ng pag-aaruga, tinig ng pagpapala. Ganun din, maririnig natin yung daing, yung request ng ating mga kapatid nating nangangailangan. Ito pong ikalawang pagbasa, napakaganda pong tignan sapagkat pinapaalalahanan tayo na huwag tayong magtatangi ng tao. Ibig sabihin po nun, hindi tumitingin sa panlabas. Ibig sabihin po nun ay hindi lamang yung ating mga kaibigan, pamilya, ngunit ganun din dapat tayo higit lalo sa mga nangangailangan, sa mga dukha, sa mga nagugutom, na hindi dapat tayo magiging nagtatangi lamang sa mga mayayaman, ngunit dapat tayong tumulong sa mga dukha at mahihirap. Ito po yung mensahe ng ating ikalawang pagbasa. Kung kaya't sa ating pagiging bukas, mga kapatid kay Kristo, buksan ang puso, buksan ang pandinig para sa Diyos at sa kapwa. Buksan ang ating pananalita, hindi sa pagsasalita ng masama sa kapwa, ngunit wika ng pasasalamat at appreciation sa kanila. At huli po na punto, mga kapatid kay Kristo, buhay, bukas. Panghuli, may bukas. May bukas. May bukas na hinaharap,
may kinabukasan na hinaharap kapag kapiling natin ang ating Panginoon. Dahil ang buhay ay nagmula sa Diyos. Ang biyaya at pagpapala nanggagaling sa Diyos. Ang pagpapatawad at pagiging bukas ng puso, grasya na nagmumula sa Diyos. Kung kaya't sa ating haharapin na buhay, mga kapatid kay Kristo, huwag tayong nakatuon sa mga problema na ating pinagdadaanan. Pagdadaanan lamang natin ito. Dahil ang tunay na katotohanan sa ating paglalakbay sa mundong ito, kasama natin ang Diyos. Kapiling natin ang Diyos na siyang tumutulong sa atin na harapin ang buhay ng magandang kinabukasan. May bukas sa ating buhay. 30 punto ng refleksyon, pagninilay sa linggong ito, mga kapatid kay Kristo. Buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Buhay na nanggaling sa Diyos. Regalo, biyaya ng Diyos sa atin. Buksan ang ating sarado at pagiging makasariling puso upang ating mapakinggan ang tinig ng Diyos at tinig ng ating mga kapatid, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. At panghuli, mayroong bukas. May magandang kinabukasan sa atin. Sa kabila ng unos, sa kabila ng ulan ng mga nakarang araw, ngayong umaga, sumikat ng maganda ang araw. May bukas sa ating buhay. Buhay, buksan. May bukas. Amen.